Yung kaibigan kong si Raulo, sabi niya, pare, di malayo, yung Netherlands din. Puntahan ng Russia, kuhanin yung mga judges, dalhin sa Russia, ikulong doon. Sabi ko, bakit naman nila gagawin yun? Siyempre, parang napahiya si Putin ngayon dyan. Yung Amerika, pinasok yung Venezuela, kinuha yung presidente, kinuha yung asawa ng presidente, dinala sa Amerika para litisin. Magpapatalo ba si Putin? Ha? Pinahiya siya, inisyon siya ng warrant of arrest? Oh, sabi ko, parang hindi naman yata gagawin. Mali mo kong gawin. Sabi ko, bawal yun, mali yun. Yung mga nagsasabi na mali yung Venezuela, meron magagawa ba yun? Kahit sino dyan ang magsisigaw na mali ang Amerika sa pagpunta sa Venezuela, kahit mag-yaw-yaw yan, meron bang kakasa sa Amerika? Wala pare, hanggang yaw-yaw lang tayo dyan. Sabi ko, tama ka naman doon. Paano si Tatay Digong para? Sabi ko sa kanya, kukunin din yan ni Putin, dadalhin doon. Magkumpara sila. Inom sila pagka. Tawagin nila si Trump, yun. Nakitagi sila doon. Sabi ko, magagalit na naman ito yung mga pag ko, yung mga realista at mga ping. Ikwento mo lang pare, kwento lang naman. Hindi naman natin sinabi na magiging totoo, pero malaki ang posibilidad na ganyan ang mangyari. Dahil nga, syempre, pride yan kita mo yung mga ugali ni Putin at saka ni Trump, parehas. Ayaw pa naman, bakit ginawa ni Trump? Kasi sinabi, andito ako, arestuin niyo ako. Hindi mo inaresto nga, ngayon, eto naman si Putin, inisyon ng warrant of arrest, presidente ka ng Russia. Sabi ko, nga, na problema tuloy ako, sabi ko. Pero, di bali. Hoy! Alfred Marcos man, huwag kang mag-alala. Kwento lang yan, ha? Kasi baka mag-react. Relax ka lang, kwento lang yan, ha? Yung tatay namin, nandun pa rin sa hig. Yung tatay namin, cartoon pa rin. Huwag kang mag-alala. Yung nanay niyo, penguin pa rin, pero sideways. Ang pinaka-importante, bayot ka pa rin. Sayang ang bayot! May nanay na bungal. Maliwanag, nag-uusap ang dalawang ob-ob. Oo, pakisabi dyan sa kaibigan mo Mandalulo, yung mga iniisip niya at yung mga iniisip mo, magpakog na lang kayo ng ulo. Didiis nga kayo. But on a serious note, let's talk about this. Okay, the question now, the narrative. Is there a possibility that Russia will copy kung anong ginawa ng US? At kung kaya ba nilang gawin naman dampot-dampot ever ng mga ICC judges doon sa Netherlands? The answer is very, 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 very big no. Patawa yung usapan nyo, didiis nga talaga kayo. That although, the Russia has already made its a symbolic retaliatory legal action against this ICC judges na naglabas, nag-proceed ng kanilang criminal proceedings and even issued a warrant of arrest in absentia. Diba? Nag-proceed yung kanilang proceedings in absentia. But then again, the question now, meron ba yung epekto? The answer is pick up. Sa tingin mo, yung ginagawa nila, may legal effect ba yan outside the territory of Russia? Mandalulo, ob ka nga talaga, legit, 100%, pati dyan sa kaibigan mo, sabihin mo, Alfred, ganyan, magano ka, pintuan lang to, paeme naman, para makakakuha ka lang ng clout. Mandalulo, on a serious note, ang ginawa ng Russia or the US, wala yung legal effect pagdating sa mga ICC judges. However, kung titingnan natin sa personal nilang buhay, magkakaroon talaga ng legal, ng epekto, but not in legal effect, di ba? Dahil, siyempre, mahihirapan siyang mag-travel, mahihirapan mag-access sa email, sa mga bank accounts, so yun lang yun. Pero, sus my God, Mandalulo, legal effect, damputin ng Russia doon sa Netherlands, yung mga judge. Parang na lang din talaga ninyong pinapatunayan na naniniwala talaga kayo na ang ICC ay nasa helmet lamang, na ang tatay niyong karton ay kinidnap. Patawa! Sa tingin mo, ninyong dalawa, yung mga ICC judges ay hindi sila protected ng Dutch law? That The Hague in the Hague in the Netherlands treats those judges, rather the court, treats the court. It's an international institution that enjoys legal and diplomatic protection. Sa tingin mo, the Dutch government will accede to an attempt that someone outside from their country will execute, will detain, will harm, and will be allowed to extradite these judges on someone else's demand? Mandalulo, huwag na kasi kayo mag-usap ng ganyan na ilalive mo pa, ikukuntit-kuntit. Patawa ka, mas lalo mong pinapanindigan. Ngongo, pagsigbing ka. Sa tingin mo si Putin, pwedeng mag-request sa Netherlands to act in their behalf? Pakisabi dyan sa kausap mong kaibigan mo, magkaibigan nga talaga kayo. Pareho talaga kayo ng level of ropor. Katabi nyo lagayan ng walis. Kung may threat man, Mandalulo, it's just rhetorical or political, but not to actually enforce their warrant. Kayo yung mga moment niyo na mauna pa ang ICC. Tawang-tawa ko. Alam nyo kasi, yung hinihit-hit nyong katol, palitan nyo na lang ng anahaw, malaki-laking dahon yan. Anyway, dagdagan natin na medyo seryoso. So, kung makakakopya ba si Russia sa ginawa ni US? Rhetorically, yes. Russia can try to copy what the US did. However, it is limited and symbolic. Hanggang dyan lang sila, Mandalulo. Yan ang ilagay nyo sa konting brain mo na nandyan sa bao mo. Kalaki-laki. Walang laman. Tabang!
Hanggang panghaharas na lang kayang gawin nila. Pero to detain or hablutin sa Netherlands or mag-demand sila sa Dutch government na para i-enforce ang kanilang warrant. Ang ending dito mandalulu, oo, nandyan pa rin ang ICC, malapit nang litisin ang tatay mo, magko-confirmation na ng kanyang mga charges, at ilalabas na yung hinahanap ninyo, na bakit 43 lang, kung 6,000 naman pala ang biktima ng AJK, malapit-lapit na yan, be. At eto pa, momento, oo, ay baka na nga lang naman, bago yan mangyari na ma-confirm ang charges ng tatay nyo karton, ay susunod na si Bato. At baka kasama pa si Sara at Bongo! Iyak ni Des, iyak. Sayang may-ari ng pulang shoes. Natutuong bayot na versa na may nanay na tralala. Nasa 6 feet below the ground na pero dumaan pala ng pagkatralala.